Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you. November 10 to 17, 2024 para Aquarius. Maraming salamat po na sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Aquarius. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito isa vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Napakarami yung energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. I'm only the guidance. Gawin nyo o hindi, kayo ang magmamaneho ng sarili nyong buhay. Okay? Ito is, ano lang to, guide lang to. Maniwala kayo o hindi, okay lang din to. Okay? Para kay Aquarius. We have the child. The letter, the stork. Ayun. Maring makaka-receive ka ng something letters, no? Situation na good or bad yan. Sa nakita ko dito, no? May mga situation sa'yo na may mga movement of changes, no? Ako nakita, maaring this is related, ano? Kasi may movement and changes ako nakita. Iba dito is a freedom or a letter from your, bahay, document, something ganyan ako nakita. Mga letters na, hindi ko alam kung good or bad, no? Yan, maaring may mga sitwasyon siguro na na documents or may mga dapat siguro na isulat or i-writing, ganyan. May mga message sa iba, ganyan. Sa iba dito is, this is a communication na maaring communication na na-stuck. Teka lang yung aking iPad. Communication na maaring na-stuck or may mga communication for a movement of something, no? Dito. Yan, mga document, paper, something, ganyan. Or may isulat or speech something, no? Baka may mga isusulat ka o may mga ipapasa ka na document, ganyan. Ang nakita ko dito. Sa iba dito is, kasi para sa akin is also a freedom. No, may isang, sa iba sa inyo is, there's a freedom ako nakikita sa inyo. May mga pagbabago or transformation, mga new beginning in life, kumbaga. Kasi kung titignan mo to, di ba, wala pa siyang parang there's a new beginning of a cycle ng buhay mo dito. Iba dito is, flexibility. Kumbaga, parang babalansehin mo yung isang situation. Yung iba sa inyo, kung hindi ka mag-new beginning, magiging babalansehin mo yung sitwasyon mo na meron ka ngayon na maaaring nai-stuck ka. Pero you want a shipment or you want to, gusto mo ng movement, May mga sitwasyon din na maaaring this also are related to your work, or business, pagkakaperahan, or into your profession, o yung mga ginagawa mo ngayong activity, Sa iba dito. May mga sitwasyon dito siguro is magkakaroon ng settling down sa isang aspeto ng buhay mo sa ngayon kasi we have the beginning also and the settling down of something na ako nakikita dito. Andito rin yung sinasabi na also a new beginning of stability. Ako nakikita a news or maaring iba dito is a good news or iba dito is a bad. Nasa sa inyo kasi yun yung movement na yun no? Kung magiging balance ka lang o magiging flexible ka lang, ganyan, or mag-i-start ka talaga ng new beginning, nasa sa'yo yun. Kung gusto mo talaga ng shipment, it's up to you, no? So, nakita ko dito. Also, is may mga situation ako dito na you want a long lasting. Kumbaga, a new beginning or settling down or retirement or kung ano man yung shipment na gusto mong mangyari sa buhay mo na pang long lasting ang nakikita ko dito. Siguro may mga bagay na dapat mo i-work hard, no? Sa ngayon. Yung bigyan mo ng effort or may mga bibigyan ka ng effort. Ganyan. Yung may bibigyan ka ng isang hard work or effort na isang sitwasyon sa buhay mo ngayon. Para magkaroon ng new beginning. Ganyan. Or
isettle yung sitwasyon mo sa ngayon. Yung ganun nakita ko sa iba. Also, we have that child, kumbaga nagiging masyadong seryoso siguro yung iba sa inyo, no? Sa nakikita ko dito, siguro dito rin yung when it comes to a child, go out when it comes to your children, sa mga, this is the time din na i-explore mo yung sarili mo sa mga bagong bagay. Mga bagong bagay, bagong idea, sa iba sa inyo, ganun. Kumbaga, enjoy your life, no? Yung iba. Maaring iba dito may mga pagkikita-kita na may aaya sa'yo, anak mo, malapit sa puso mo, ganyan, na labas tayo, ganyan. Siguro may mga activity or happening ako nakikita. Also with the child din kasi is ang nakikita ko ito, child, baka hindi niyo pala nakikita, yan, child. So, nandito rin yung child din kasi is mga, halimbawa, kung anak mo, ganyan, or apo, or pamangkin, di ba? Also, this is also you, di ba? I-bring back mo yung sarili mo na tulad ng dati na masayahin, yung pagkakaroon ng mga yung hindi masamang bumalik sa pagkabata, kumbaga. Kung medyo na-drain ka at nai-stuck ka sa sitwasyon mo ngayon, minsan mag-enjoy ka rin, no? Pero nasa sayo yun, wala sa akin. Nasa sayo pa rin yun. Kung if you want to enjoy your life for a while, di ba? Nasa sayo pa rin yun. Kumbaga, be playful. Or also, with the child din kasi is maaring may person dito na nagiging very playful sa'yo, no? Tingnan natin ang energy ni Aquarius. Ano energy ni Aquarius? Please show me. May mag-e-end. Energy ni Aquarius. We have the Scorpio, Aquarius, the Hermit, Virgo. Energy ni Aquarius. The Devil, the Capricorn, and Pisces. Bakit ano yan? Uy. Paralo. Oh my God. Pwede kong malaman to? Anong mangyari dyan? Pwede ko itong malaman. Pwede kong anuhin siya. Okay. We have the fire sign, the Libra, Aries. We have the earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, the water sign, and the fire sign, and the Pisces, and the Capricorn. Ang energy mo this time is may mga sitwasyon na hindi masaya. May isang sitwasyon sa buhay mo na may unhappiness, may sitwasyon na lack of success, or may isang sitwasyon na makakaranas ka ng pagkalito, no? Maaaring magkakaroon ka ng mga problema this time. May mga sitwasyon na hindi ka daw makakapag-desisyon, or this is a situation of stagnant, no? Sa nakita ko dito. You want to create something pero stagnant siya. Nag-stop siya sa nakita ko no? There's a problem. Sa iba sa inyo is related ang family, related ang money, related ang trabaho, or related ang kaperahan, no? Sa nakita ko dito. This time is mapopokus ka sa iyong emotions, no? May mga sitwasyon sa iyo na maaaring pepikiin mo yung kasiyahan mo this time, ganyan. May mga sitwasyon na hindi ka makaka-move on kasi this is a stagnant. May mga sitwasyon na hindi ka magiging masaya actually, indecision. Ay, kasi may pagkalito, no? Sa nakita ko dito, may mga sitwasyon na hindi ka pa makaka-move on or mapanghihinaan. May weak ako nakikita. There's a weak. May mapanghihinaan ka daw. May panghihina ako nakikita. I don't know why, pero
there's an unexpected of emotion. Maybe there's a pain, maybe disappointment, also this as a hurt, ikaw or family mo ha, sa nakita ko ito, or a part of your family, or malapit to sa'yo, maaaring ikaw rin ito, or malapit sa'yo, ganyan. Magkakaroon dito ng may mga sorrow no? I hope walang away, no? Pero may maliit o malaki o hindi lang magkaintindihan, ganyan. May mga emotional pain, intense, there's a storm, storm is a problem, di ba? Parang iba sa inyo, parang bubugsaan kayo ng isang malaking problema, no? Sa iba. Hindi naman siguro gano'n, pero I hope, kaya nyo naman to, kayo pa, malakas kayo. And also sadness, hurt, pain, trauma, ganyan, may removal. I don't know why, but there's a removal ako nakikita dito. There's a heartache akong nararamdaman. Maaring iba dito is madidepress or maaring depression. May mga lungkot kasi ako nakikita dito. It's more on, hindi stable, no? Hindi stable siya. Hindi siya stable. Parang hindi ka makakaalis sa isang sitwasyon. Parang stuck ka. I don't know why, pero ang nakikita ko lang sa iba is, may nakikita rin kasi ako na, bakit siya na-stuck? May nakikita akong may problema sa, kung this is a letter, may bad news, bad news and bad message. May problema sa bandang tiyan. Or something, maybe sa likod, ganyan. Basta may problema siya. Hindi ko lang ma-point kung saan. No, siguro iba to is a likod, bandang tiyan, something ganun ako nakikita. Or problem with the house or a family. No, ang nakita ko dito, maaaring nagkaroon ng separation, no, sa iba dito. May mga sitwasyon na hindi mag-fit this time sa'yo. Kumbaga yung expectation mo is hindi yun mangyayari this time. Yun na nakita ko. Maaring iba dito is division. Kumbaga, magkakahati-hati ng isang relationship. Trabaho, or family man yan, or relationship, ganyan. May loneliness I hope wala namang mawala, sa nakita ko dito. Wala naman siguro. And, makaramdam ka daw ng feeling hopeless. Sa iba sa inyo, hindi kayo lahat. Sa iba lang. Ako nakikita. Tingnan pa rin natin, baka may makuha pa ako. Anong parating sa kanya? More on emotion ka this week. May mga super emotional. Yung minsan, hindi nyo matatakot ka daw na mag-move on. May mga sitwasyon na matatakot mag-move on, may mga sitwasyon na avoidance, ganyan. May mga sitwasyon na iba dito is, halimbawa sa trabaho, o kaya sa isang relationship, o kaya isang bagay na itatry kong uli. Yung parang may nangyayaring trying one more time. Parang may nauulit ako nakikita. May pag-ulit. Kasi wala akong nakitang movement May pag-ulit. Sa iba. Tingnan natin. Anong parating kay Aquarius? Anong parating kay Aquarius? Uy. We have the Five of Pentacles, Taurus. Fire sign. Ay, hindi na pala. The air sign. Bakit po? Pwede ko bang malaman? Ano yan?
Okay, we have the water sign. The water sign, Leo, aray ko, sakit na pa ako. Pisces, Scorpio, Earth sign, Mercury. Okay. Ang parating sa'yo, merong mangyayari sa'yo na pagsasaayos, no? May mangyayari sa'yo na magtatapos. Or naniniwala ka. May dali lang. Meron kang iisip, sa iba sa inyo is meron kayong iisipin na isipin nyo na magtatapos din ang lahat. Ganyan. Ang nakita ko sa iba. Andito rin yung sitwasyon na iba sa inyo is magkakaroon kayo ng problema sa money. No? May mga sitwasyon na nalalakasan nyo yung loob nyo because of the sadness na nakikita ko sa inyo this time. Kasi meron kayong mga pinapangarap o may mga manifestation kayo na parang hindi ko pa nakikita na maging okay. Pero titignan ko nga. Gusto ko makuha to na maigi. Pwede niyo pong i-explain sa akin. Okay. Cancer. And have the Chariot. And the Cancer again. Okay? Okay. Parating sa'yo is sakit. Sakit sa bulsa, sakit sa ulo, sakit sa paa. May nararamdamang sadness. May mararamdaman ka to. Hindi ko alam kung may sakit ka, pero may mararamdaman ka. Pain. Nagkakaroon ng mga rejection, no? May mga sitwasyon na imbalance sa iyo. Andito na rin yung sitwasyon na hindi ka na rin, may tao, or also ikaw, maari nawawalan ka na ng tiwala sa sarili mo, or na panghihinaan ka ng loob, no, sa ngayon. And then, nalalakop idea ka kasi this time eh, pero hindi ka sumusuko. Kumbaga, andun pa rin yung pag-asa. No? Kasi you're always manifesting for something. You try to giving effort sa isang bagay na gusto mong maayos dito. Yung iba talaga may sakit. May tao daw dito na hindi, may breakup, may breakup. Na hindi kayo para sa isa't isa. At may tao dito na hindi na dapat pagkatiwalaan. May taong hindi compatible sa'yo. May tao na ayaw makipagkaisa. No, parang nandito yung tao na, tingin ko kilala mo to, malapit to sa puso mo. No, ito yung tao na maaaring sinuportahan mo, no, in the past. And then, ang nakita ko sa kanya is, parang hindi siya sa naniniwala, ano yun? Parang meron siyang pinaniniwalaan na pinaninindigan na tama siya. Ganun ang nakita ko sa kanya. Kasi may hinihiling siya sa'yo. Maaring ikaw or this person is may problema kayo or siya or vice versa na related ang money. Maaring may mga pinag-uusapan na related ang money or mga kahilingan itong nakikita ko, no? Parang may ikaw or siya is parang may gusto siyang ma-achieve na something dito sa pag-uusap na to. Kasi nakita ko dito is, may taong bastos. Taong parang galit. Hindi ko alam kung bakit bastos, parang galit siya. May tao na mapaparanoid o napaparanoid. May sarcastic at may tao rin din na maaring insultuhin ka o iniinsulto ka na niya. May pagbe-brainwash din sa iba, no, sa nakikita ko dito. May tao rin na defensive, ganyan. Iba nalalack of idea kasi hindi nila alam paano magsisimulang muli kasi sa hirap ng buhay, parang nag-iisa lang sila sa buhay nila, na walang nagtumutulong. They feel rejected, they feel abandoned, parang may nang iwan sa ere, no, sa nakita ko dito. Biglaan na lang na biglang may nag-end eh. Ang nakita ko dito, parang may nag-end something.
Bakit kaya may ano dito? Yun ang nakikita ko dito, ha. Sadness. Parating sa'yo is yun nga, may tao na maaaring i-mind games ka o kaya babastusin ka, iinsultuhin ka, ganyan. Or magagalit siya sa'yo, ganyan. Yung tao na hindi siya naniniwala sa'yo or ikaw hindi ka maniniwala sa kanya, ganun. Ang nakikita ko. Magkakaroon ng pag-uusap din. Communication, sa iba is communication. No? Mm-mm. May nag may nag-aayos ba ng sasakyan? May nagpapaayos ba or may parang pili ko may parang may inaayos o may inaayos na problema dito. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Ito na lang, iwasan mo na to. Ikat mo na to. May communication kasi ako nakikita sa iba sa inyo. Maring communication related of sasakyan, related ang malapit sa puso mo, na minamind games ka, o kaya related pag-uusapan nyo ang mga nararamdamang pain, sakit, or any situation na nagkakaroon ng emotions, no? Ano ang dapat iwasan ni Aquarius? Ayan. Ano ba dapat iwasan ni Aquarius? Water sign. And the Five of Swords. The Aquarius, this is you. And you have the Emperor. Aries. Dali na anak. Bakit nandiyan si ano? The Sun. The fire sign yan, ha? The fire and the fire. Wala. Libra. Aquarius, this is you. And also, this is you and the world. Okay. Aquarius, Leo, Taurus, and Virgo. Okay. Okay, ang dapat mo daw iwasan is yung magpa-control sa isang situation or isang tao na matigas ang ulo. Matigas ang ulo eh, no? Sa isang tao na ano, na iwasan mo yung isang sitwasyon na makaramdam ka rin ng takot, no? Yung hindi ka makapag-desisyon agad-agad or pero okay lang naman, it's need naman na slow, no? Iwasan mo din yung mga tao na 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 inabandonahan ka, mga tao na nagsisinungaling, mga tao na may galit or need ng o nakikipag-away o nakipag-usap ng hindi maganda sa'yo. And then, iwasan mo rin daw yung mga sitwasyon na makapag-drain or makapagpapabaksak sa energy mo. Yan. Huwag kang daw magpa-control sa mga tao na iyon. Kumbaga, you need to take care of yourself. Yung sinasabi dito, this is time na to release yung sarili mo doon sa situation na to, mag-start ka at maglinis ka sa ngayon. Kumbaga, leave behind whatever holding you back sa nakaraan, and then positive thinking is needed, and then kailangan mo ngayon maging mas more stronger, finish the unfinished, and wiser sa ngayon. And then also, may mga katotohanan ka daw na malalaman sa iba sa inyo. May mga tension na kung nakita na hindi pa totally nagtatapos, pero may nalaman ka at ang katotohanan. Yun na nakita ko. Kumbaga, expect the unexpected. May mga revelation ako na nakikita sa iba, no? Maaaring may mga bilak ka na sa buhay mo or may tao dito na ayaw mo na rin kausapin or ayaw kanyang kausapin sa nakikita ko dito. Bakit kaya ako may nakikita na pag-uusap?
May magko-confess. Titingnan ko ha. Pwede ko malaman sino to. Taurus. Taurus and Taurus siya eh. Taurus, Gemini, Libra, Aquarius. Also, this is you, no? Nakita ko dito. Taurus, Gemini, Libra, Aquarius. May taong magko-confess or kakausapin ka niya sa nakita ko dito. Hindi ko alam kung tutulungan ka niya or tutulungan mo siya. And then also, ingat ka, no? Kasi hindi ko alam kung sino doon sa kanila na may nakikita kasi akong pangliling lang. May taong mangliling lang sa'yo. Oh my God, sandali. Is a water sign. May tao na magko-confess or kakausapin ka about the situation ba? Bulolpe. Na kailangan mo nang bumitaw or kailangan mo nang lumaya. Or siya or ikaw, parang something ganun. May ganun ako nakikita. Kasi parang may taong na-stuck. Nagkakaroon kasi ng delay eh. No, may isang sitwasyon dito na parang may ginagawa kang isang bagay. You're sacrificing something pero pointless. Alam mo yun? Parang walang kabuluhan. Ganyan. Siguro ito yung tao na kakausapin kanya na tama na, ganyan na, tapos na, wag na lang, ganyan. Moving na lang, no? Kasi parang may sitwasyon sa'yo na parang bigla rin sa iba siya is parang may tumigil, ganyan. Parang hindi yung nalalack of direction kasi yung iba. Alam nyo ba, nakainap ako nababother talaga sa nakikita ko kasi may tao na mako-confine or magpapadoktor. Yun po ang nakikita ko. Maaring this letter is an unexpected ito no sa iba. Or baka alam nyo na rin. May nakita po akong ganun. Hindi ko alam kung sino pero may nakita akong ganun. Maaring ikaw. Malapit sa puso mo. Yan. Tingnan natin. Universe, when it comes to a love, kamusta po si Aquarius? Tandaan nyo, love is sa sarili, anak, magulang, kapatid, kasama sa trabaho. Okay? Love is all around. Anak, ang pupo mo, oh. Ikaw talaga, puro kalokohan eh. Kamusta po sa love si Aquarius? Aquarius in love. Ay. The fire sign. And the air sign. Gemini, Libra, Aquarius is also yun, no? Ano yung pwede ko malaman dito? Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Nako, ito na nga. Bas na nga! The earth sign, air sign. Anong ano nitong kalokohan? Ano yan? Ano yan? The earth sign. Taurus, Virgo, Capricorn. Pwede kong malaman para ma-sure ko siya. We have the Aries and the earth sign. And the Six of Cups. We have the Scorpio. Okay. May tao daw na makipag-communicate sa iyo. Tao na kakausapin ka. Maaring taong babalik. Maaring kakilala mo na to eh. Kakilala mo siya.
Kakilala mo siya, maaaring ito is nanloko sa'yo or hindi kakilala mo siya, eh. Kakilala mo talaga siya. Basta nabanggit ko na naman yung ano 'no, malapit 'to sa puso mo, maaaring ito is anak mo or asawa mo or magulang mo, kapatid mo, kasamaan mo sa trabaho, okey? May tao na makikipag-communicate sa'yo kasi andito yung situation na parang galit siya, hindi ko maintindihan bakit siya nagagalit. Kasi parang may pag-uusapan ata kayo sa pera, 'no? Kasi parang this person is a corrupt person, 'no? Andito yung tao 'to is madaya. A person na hindi puwedeng pagkatiwalaan. A person na sakim, tao na manggagamit o maaaring ginamit ka na nito 'no, in the past. Tao na hindi ko alam kung may trabaho siya or wala, pero hindi ko nakikita yung stable niya ngayon 'no, sa nakita ko. Tao na matigas yung ulo, may taong matigas ang ulo. May tao na walang pakialam. May tao na kunin mo lang yung sa'yo din na materialistic. May tao na walang awa, siyempre yun nga wala nga siyang awa, ganyan. May tao na obsessive siya, eh, sa kanyang ano, eh, obsessed siya sa something, eh. Pera, material things, or sa parang inaano niya yung kanyang ano, inaano niya yung ano 'to, inaano niya yung power niya, na siya is malakas, ganyan, something gano'n. Yung magkakaroon kayo ng pag-uusap na hindi magiging maganda. No, when it comes kasi dito sa relasyon na 'to, ah, maaaring nagkakaroon ng pagbe-brainwash or pinaniniwala ka ng karelasyon mo na na mahalaga ka sa'kin, na ikaw lang ang nag-iisa sa buhay ko, pero deep inside hindi. Kung titingnan ko 'to, we have the Empress and the Pentacle, oh, 'di ba? Ibig sabihin, there's a person here na may third party, 'di ba? Ang nakita ko dito rin is andito yung tao na pinaniwala ka niya na mahal ka niya or pinaniwala ka niya na ikaw lang. Pero kung tutuusin, kung titingnan ko 'tong si Pentacle saka si Pentacle, ang para sa kanya is itong hindi ikaw ang nakikita ko dito. Pero ikaw, you try to make it balance itong relationship na 'to kahit na nakikita mo na, may pagka-hot temper 'tong tao na 'to, may pagka-hot temper siya or vice versa tayo, babaero, lalakero, ganyan. Tao na ano talaga siya, a player, they playing, 'no, sa nakikita ko dito. Obsessed 'to sa ano, sa material things. Mm. When it comes sa karelasyon mo, parang ikaw lang yung nagpapahalaga. Siguro this is the time na you need to start. O kaya naman is maaring maaalala mo itong tao na 'to, 'no? Mare-reminizing mo na yung mga ginawa niya sa'yong ganito, na ginamit ka lang niya, inabusado ka niya, naging kumbaga sa'yo siya umaklang para lang magkaroon ng stable na pamumuhay, ganyan. Maaring mare-reminizing mo yon this time ano, sa iba sa inyo or makikipag-communicate siya sa'yo. Yun ano yun, may ano yun, isa doon sa nakikita ko dito. Pero pahalagan mo yung sarili mo dito, ha? Kung kayo is magkasama, yung kasama mo, sasabihin na naman ate, "Hoy, talaga ba?" Yung pakaramdaman nyo, you need to trust to your intuition, no? Kung kayo is magkasama pa nito at hindi kayo nagkahiwalay, wala siyang plano dahil maaring ito is may iba or may gusto siyang iba. Something gano'n. Tingnan natin ang payo sa ni Universe. Anong mo? Ano to, very defensive kasi sa tao na to, eh. Napaka-defensive. Ano siya sasabihin niya sa'yo na ano, parang inaano niya na mas marunong siya sa'yo, mas matalino siya sa'yo, ganyan. O kaya mas tama siya sa'yo, mali ka, gano'n. Ang nakita ko sa kanya. Parang handun yung outcome dito sa relationship na to. Parang wala ka nang ginawang tama, gano'n. Para sa kanya, siya yung tama. Para sa kanya, ikaw yung sinungaling. Ganyan. Tingnan natin ang iyong Universe, pakibigyan niyo po ng advice si Aquarius.
Taurus, Leo, Virgo, and Aquarius. This is your advice po. Seven of Wands, you have Leo, and the fire sign. So, this is you. Diba? Pero Virgo sa inyo. Pero nakita ko ikaw yan. Bakit po, Universe? Bakit po? Ano pong mangyayari? Diyos ko, the world, dalawa, oh. Ano pong ano? Anong magiging resulta nito? May maganda bang mangyayari sa kanya? Bakit nakikita ko ang hina mo? Kung may taong mahina, may nakita akong very weak person. Parang may tao dito na ayaw nang lumaban. Alam mo, may tao ka nakita na ayoko nang lumaban, I don't want to fight, ganyan. Parang hindi siya sa sitwasyon na ayaw na niyang lumaban sa hamon ng buhay. Parang it's more on weak or parang hina. Alam mo yun, yung energy is mahina. Pero ang sinasabi sa'yo dito, panindigan ka daw, no? Alagaan mo yung sarili mo. You need to keep fighting kasi you are the survivor. Hindi man siya ngayon nagsasucess, yung mga meron ka sa ngayon, may dahilan, ha? May dahilan kasi we have the Four of Wands, may dahilan ang taas. Kaya nangyayari ngayon sa'yo yung mga bagay na hindi maganda. Huwag kang manghinayang sa mga natapon, nasayang, nag-fail, huwag kang ma-disappoint doon, no? Sa nakita ko dito. Kasi isa daw ito sa nakakapag-lack of success or nagiging masyado kang weak. Be contented kung ano yung meron sa ngayon. Kasi tingnan mo to, 9 of Pentacles, diba? Ibig sabihin, kulang ka ng isa. Yung one na yun, ibibigay yun ni Universe sa'yo. You need to finish the unfinished, no? Sa nakikita ko, kailangan mo ngayon manindigan, depensa mo yung sarili mo, kailangan mo protektahan, and then kailangan mo dito ng strong will. You need to trust more to your intuition sa nakikita ko dito. Listen to your inner voice. Kailangan mo maintindihan at magkaroon ka na ng kamalayan this time or magkaroon ka na or maging aware ka na ngayon. No, simula ngayon ang sinasabi dito. And also, sinasabi din dito na mag-escape ka sa isang sitwasyon na alam mong hindi mag-work. Lalo na kung ikaw is a sadness, in a painful, or yung sitwasyon na gusto mong makamit, i-ano mo na yun, i-release mo na daw yun, no? So, nakita ko dito, getting away with something. Maging totoo ka na rin sa sarili mo. Also, don't focus ka sa sa mga painful, no? Kung may mawala, mawala. It happened, pero ibabalik yun sa'yo. Iba dito kasi is nagkakaroon na ng chronic fatigue. Yun. Nagkakaroon na kayo ng chronic fatigue sa sobrang hirap na ng pinagdadaanan niyo sa buhay niyo. Maaaring magkakaroon ng pagkikita, no? Na mga may getting together. Family, close relationship, anak, kapatid, or may coming home, may padating, parang gano'n ako nakita. May iba is community or teamwork, ganyan. Bakit may taong matigas ang ulo? May taong matigas ang ulo. Kailangan mong lumaban, no? May tao dito na na hindi ko alam kung ikaw parang nagtsatsaga or may pinagtsatsagaan ka ba? Something ganun ako nakikita. Ngayon daw is magpakatatag ka, no? Kailangan sa'yo strong will na sa ngayon. Kailangan mong manindigan. Kailangan mong tumayo. Kailangan mong depensahan ngayon yung sarili mo, no? Kailangan yun is pagpapasya. Okay? Iba dito is kayo. May mga mananaginip daw kayo. May mananaginip kayo. May mga panaginip kayo na mararanasan. Yan. Kailangan ngayon is balance, ha? Balance. Ang kailangan mo ngayon, ha? Love the Cancer, Scorpio, and Pisces. It's a water sign kasi. Arigato namaste, God bless.